na talakayan sa isyu ng bayan kung saan kasama ang boses ng mamamayan. Umarangkada na rin sa Senado ang pagtalakay sa 2027 National Expenditure Program. Ilan sa prioridad ng gobyerno ang nabusisi dyan. Malaking bahagi rin ng budget ay gagamiting pangtulong sa mamamayan. Kaya naman all eyes are watching sa pondo ng taong bayan. Para himayin ang balitang yan, makakausap po natin si Senate President Sherwin Gatchalian. SP, magandang umaga po. Good morning, magandang umaga sa inyong dalawa. Senator, natalakay po sa Senado ang National Budget for 2027. Ano po ang assessment po ninyo sa nilalaman po ng budget? Well, sinisigurado natin na yung pondong ilalaan ay hindi na mawawaldas, lalo na yung nangyari sa controversial na flood control. So, hinihimay natin yung items sa budget at sinisigurado natin ito ay pupunta sa mga tamang programa at proyekto. At sinisigurado rin natin na yung ating mga economic managers ay tama at maayos ang pamamahala sa ating ekonomiya, lalo na ngayon na napakabagal ang paglago ng ating ekonomiya. At humingi rin tayo ng mga sagot kung paano nila pabibilisin yung paglago ng ating ekonomiya. Sir, malaking bahagi po ng pondo ay gagamitin sa social services. Any thoughts on this, sir? Importante na itong social services ay tunay na pupunta sa mga kababayan natin at hindi lang sa politika o hindi lang sa pamumulitika. No? So, importante na tunay na makakatulong dahil nga alam naman din natin na taon-taon ang ating bansa ay nakakaranas ng iba't ibang kalamidad tulad ng bagyo, lindol, pagbabaha. At kung may mga ganitong sitwasyon, kailangan merong pangtulong ang ating pamahalaan. Kaya importante na itong mga ganitong social services ay umaabot sa kamay ng ating mga kababayan. SP, good morning. Base po sa analysis nyo kagabi sa deliberation po sa Senate Committee on Finance, sa nakikita nyo ba, sir, meron na bang dapat na bawasan na agency na budget or mga dapat din po na dagdagan? Titignan natin yung kasi papasok na tayo sa agency per agency hearing. So dito natin makikita kung may mga ahensya bang kailangan na dagdagan o tapyasan ng pondo, lalo na pagdating sa confidential funds. Magiging mahigpit kami pagdating sa confidential funds. Hindi natin papayagan na maglagay ng confidential funds sa mga ahensyang hindi naman gumagawa ng surveillance o wala namang kinalaman sa confidential activities. Pero yung mga ahensya na kailangan dagdagan tulad ng health, education, social services, titignan natin kung kakailanganin pa nila. Okay, so sir, kasi kahapon may FinLag po kayo. Speaking of confidential funds, nasa 10 billion po yung CIF, pati na rin po yung intelligence funds. Nakikita nyo ba na dapat pa po bang bawasan ito? At sakali man, sir, kung sakaling babawasan, saan nyo po nakikitang ililipat? Pag-aaralan namin ng mabuti, no? Dahil ayon sa report ng Department of DBM yesterday, na na talagang kumbaga sinimot na nila at sinigurado na pupunta lang to doon sa mga nangangailangan. So ito ang pagpasok natin sa mga ehensya, titignan na, bubusisiin natin isa-isa yun. So far, sabi ng DBM ay nasa tama at wasto yung paglalagay ng confidential at intelligence funds, pero bubusisiin pa natin yan. At kung nakita namin, for example, mga ehensya na hindi naman kailangan, tatanggalan natin at ilalagay natin sa mas importanteng pangangailangan. SP, last year, kung naalala ko, doon sa budget po ng DPWH, meron din po kayong mga napansin doon na red flag. Ngayon Yes. po ba, as next year, wala na bang mga ganito? Sisiguraduhin natin yan. Sisiguraduhin natin na wala ng mga red flags. At in fairness naman sa DPWH, pangunguna ni Secretary Dizon, alam ko na lininis niya na yung listahan ng mga proyekto na isinumite
sa DBM at isinumite sa Senado. So, dalawang paglilinis. Una sa DPWH, pangalawa sa DBM, at pagdating sa Senado, lilinisin pa ulit. Okay. Senator, we heard about what happened sa Nepal. Ano po bang mga hakbang na gagawin po ng Senado patungkol po rito? Nakakalungkot, no? Nakakalungkot yung nangyari sa Nepal at ako ay nakikiramay sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa mabilang kung ilan ang nasawi dahil sa laki ng pinsala na nangyari. At minomonitor natin at kung kakailanganin, ang Senate rin ay gagawa ng aksyon para makatulong tayo sa mga kaibigan natin sa Nepal. Ito, SP, malapit sa puso nyo ito. Yung pong mga school shooting, ano po ba nakikita nyo na pong pwedeng maging solusyon para maiwasan na po ito, SP? Oo, ang pinakamabilis ay yung partisipasyon ng LGUs. Katulad dito sa amin sa Valenzuela, naglagay kami ng security guard bawat eskwelahan, 24 hours. At nakakatulong siya. No, yung security guard kasi pag nakita ng bata, may takot rin at alam niyan baka malagay siya sa hindi langanin. Kaya LGUs, lalo na yung mga malalaking LGUs, pwede na sila mag-provide ng security guard, ng watchmen para maiwasan na yung ganitong trahedya. Isang sanhirin yan dahil kung ang eskwelahan ay walang nagbabantay, lumalakas yung loob ng ibang tao. At sa aming mga karanasan dito sa Valenzuela, kalamitan rin ang bata na-influensyahan ng mas nakakatanda o may mga gangs na nakaka-influensya. Ngayon, social media na ang direktang nakaka-influensya, kaya yan rin ay isang bagay na gusto nating ma-regulate. No, yung 16 years old and below, hindi na payagan na mag-social media. Sir, pahabol na tanong ko na lang sa impeachment. Matatapos na po ba ngayong taon? Ano po ba ang direksyon po ngayon ng Senado? Tatargetin po ba na tapusin by December? Yun ang target natin, no, na matapos to by end of the year. At kaya naghahanap kami ng paraan para maging mas episyente pa ang takbo ng Senado at ng impeachment. So, yun ang target natin dahil nakikita natin talagang hirap, no? Hirap ang hindi lang hirap yung Senado, hirap rin yung mga staff, no? Dahil nga halos araw-araw walang oras ang pagdinig, impeachment, ngayon budget hearing. Kaya nakakaano rin, importante na maayos yung takbo at quality, no, yung trabahong lalabas. Alright, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you. Senate President Win Gatchalian.